Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Tayo pong lahat ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay natin ng pinakamataas na uri ng dasal, ang banal na Eukaristiya, upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinanauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. Ang anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po lahat. Mapalad ng nag-iingat sa kaniyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nalukupasay sa pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulit ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham,
Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kung ating pong babalikan ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito, sa Lazaro at saka yung mayaman, itong mayaman nagdaramit ng mamahalin, parang wala naman tayong nakitang masamang ginawa itong mayaman. Hindi po ba? Sinabi lang may mayaman, tapos may mahirap. Yun nga lamang, itong mahirap ay naroon lamang malapit sa hapag o kaya nasa pintuan ng bahay ng mayaman. Mga kapatid, ang krimen po dito ay hindi yung pagiging mayaman. Hindi po iyon krimen. Ang krimen po dito, yung pagiging indiferente po. Ito ang pinakamalaking kasalanan sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Isipin po ninyo, napakayaman ng taong ito, ang mahirap na ito, tantad ng sugat, nakalupasay sa pintuan ng mayaman para mamulot na lamang ng mumo na nauhulog sa hapag ng mayaman. Kung tayo po ba iyon, sa tingin po ba ninyo, kayo po ba ay makakapagbigay ng tubig man lamang o ng isang buong meal dito sa taong ito? Mga kapatid, napakaganda ngayong araw na ito ay tatlong bagay. Una, kayo'y tumingin sa inyong mga pintuan o sa gate ng inyong mga bahay. Doon po nalalagay ang mga Lazaro sa buhay natin. Sino ba yung mga Lazarong ito? Ang mga Lazaro sa buhay natin, maaari pong yung mga kamag-anak natin na kailangan ng kapatawaran pero hindi natin pinapatawad. Maaari po ay katrabaho po natin na alam natin naghihirap pero hindi na lang natin papansinin. Bakit? Dahil abala pa, makakarinig tayo ng drama. Sino pa ba yung mga Lazaro sa buhay natin at yung mga mismong hindi nakakainom, hindi nakakakain? Ito po yung mga Lazaro sa buhay natin na akala lang natin ay palamuti na lamang. Bakit? Dahil tayo'y comfortable. Dahil tayo okay na sa buhay natin. At yun ang problema. Kaya napakagandang tumingin kayo sa baba nang sa ganyan makita ninyo yung mga Lazaro sa buhay ninyo. Pangalawa, mga kapatid, you cross the line. Hindi sapat na kayo'y maawa lamang sa mga taong ito. Hindi sapat po iyon. Maganda na naaawa po kayo. Pero kung kayo'y naaawa, gumawa kayo ng isang konkretong bagay tungkol dito nang sa ganyon may magawa kayong kabutihan doon sa mga taong nakikita ninyo na naghihirap. Hindi sapat yung naaawa lamang tayo at hindi rin po dahilan ang pagiging busy natin para tayo maging bulag-bulagan sa mga taong ito. Napakaganda po. Gumawa kayo ng paraan. Cross the line. At pangatlo po, butasan na po ninyo kasi tayo po'y nabubuhay sa ating bubble. Bubble ng comfort. Dahil po tayo komportable, nakakalimutan na natin. Hindi talagang nakikita na lang natin ay palamuti na lamang sa labas. Hindi na natin nakikita yung pinaghihirapan o nahihirapan ng mga tao sa buhay natin. Umalis po tayo sa ating comfort zone kasi doon tayo tunay na makakatulong sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, balikan po ninyo ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Ulit-ulitin po natin, hindi nagpunta ng Hades ang mayaman dahil may ginawa siyang masama. Wala nga siyang ginagawang masama, mga kapatid, pero wala din siyang ginagawang mabuti. Tumingin kayo sa baba, cross the line, at umalis kayo sa bubble ng inyong comfort.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamahas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin inyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagmalakad at nakiramay sa langit. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at nanda ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karigatan
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maginda ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na March 26, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang March 14 lamang. Halina't sama-sama tayo maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ikaapat, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry. Ika-6, ngayong Sabado, 7 ng Marso ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal ni Birhen ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahan magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing, gamitin sa paglingap, laging damit kung may naghihirap, at tandaan kanyang pagmamahalan, unang-unang batas ng kabanalan. Sa mga nagnanais pa mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang ating rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.
Magdadasal doon. Pagkatapos sa misa, Kaya ko naman kayong gagakagit, tapos sa reception. pagkatapos may papakuha kami. Mamaya pa, hintay pa ako. Kahit ako pa. Pag may misa pa kami na kayo ay susunod. Hintay ka namin doon. Dadating ka na pagdadasal. Hintay ka namin. Wala pa asawa. Hindi pa alam ang libing ko pa. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po sa ating pangumagang panalangin. Tayo po'y tumayo at gawin ang tanda ng krus sa ating mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking nilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simula'y pagkakataong alay. Hamog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkain nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal dulot ay pagmamahal. Upang kaming anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo ng iyong kapayapaan. Takot namin alisin yung lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa ngayon sa buong araw. Pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tutulungan. Tayo po ay magsiupo. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Ibalik mo kami, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan.
Makapangyarihan Diyos, hanggang kailan pa ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Ibalik mo kami, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao, rooy palayasin. Ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nag-ugat ang buong lupain ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti at ang kabundok ay kanyang naliliman. Mga punong sedro'y naliliman pati ang sangang malabay hanggang sa ibayong dagat. Ang sangang malabay nitong nakaabot, pati mga ugat humabang mabutit umabot sa ilog. Bakit mo sinira ng pader kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Ito ay sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol. Sa iyong kagalitan ay iyong harapin at ng mga lipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo at ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit amin pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag. Kami ay tanglawan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Panginoon, pinasasalamatan kita sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako'y iyong inaliw. Ang Diyos ang siyang magliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang Panginoon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. At masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Masiglang awitan at tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may galang. Umawit sa saliw nitong bandereta, kasabayan ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang trumpeta tuwing nagdiriwang, kumbuban ay bagot nasa kabilugan. Sa bansang Israel, ito'y yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos di ito,
nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig, mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasaning basket, iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ikaw ay tumawag. Tinugunding kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako ay ang Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako na handa sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaang ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa aking napupuot, ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos, ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Ito ang bayang hinirang ninyo. Lagi ninyong lingapin ang bayang Israel. Lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Kayo ay walang iba, ang humirang sa kanila mula sa lahat ng mga bansa sa lupa upang sila'y maging tao inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking malilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napopoot sa atin. Pinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga idaraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa mga humihiling sa Kanya? Si Kristo ang Panginoon ay dumating sa atin bilang liwanag ng salibutan upang tayo tumahak sa landas ng Kanyang liwanag at hindi sa kadiliman ng kamatayan. Papurihan natin siya at ating sabihin. Ang iyong salita naway maging ilaw na
sa aming gagabay. Diyos ng awa, tulungan mo kami ngayong umunlad sa pagtulad sa iyo upang kami nagkasala dahil kay Adan ay muling makabangon sa pamamagitan ni Kristo. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay upang kami mamuhay sa katotohanan at umunlad lagi sa iyong pagmamahal. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Turuan mo kami maging matapat sa paghahanap sa kabutihang panlipunan alang-alang sa iyo, upang ang iyong liwanag ay sumilay sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng simbahan Ang mo. iyong salita naway maging ilaw sa aming gagabay. Ipuin ang aming mga puso upang hanapin ang iyong pakikipiling ng lubos-lubusan at maituwid ang aming mga pagkakasalang labag sa iyong karunungan at kabutihan. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana at ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama makapangyarihan, kung wala kaming magagawa. Sa tulong na iyong Espiritu, tulungan mo kaming malaman ang tama at maging masigasig na ang iyong kalooban ang aming magawa. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.